meron akong ipapanood sa inyo na video and magbibigay ako ng aking message after. I didn't know! You were told! Please, I didn't know! And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night. Alam nyo guys, tayong mga Pilipino, at kahit pa ibang lahi, most of the humanity believes in hell. Naniniwala tayo na may langit. Naniniwala din tayo na may impyerno. So ngayon, meron tayong mga maling kaisipan na kapag namatay yung tao, pwede natin siyang padasalan, 9 days, 40 days, ganyan. Kasi naniniwala tayo na nasa purgatorio yung kanyang espiritu or kaluluwa. Pero wala po yan sa Bible. Wala pong purgatorio sa Bible. At ang sinabi pa nga po sa Hebrews 9:27 na isang beses lang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay paghuhukom. Meaning, pag namatay ang tao, judgment. At malinaw sa Biblia, sinabi ng Panginoon na lahat ng unrighteous, yung mga unbeliever is nakadestino sila sa naglalawang apoy. And kapag nandun na tayo, wala nang alisan, wala nang second chance. Katulad nga nung nasa video na sabi nung babae is, bigyan pa siya ng pagkakataon. Parang yung kwento ng isang mayaman na humihingi ng second chance para siya ay mailigtas or humihingi siya ng pagkakataon para mailigtas din yung mga kapatid niya. Pero it's too late. Kasi hindi nga nakikinig. Sabi nga is, dun sa video is, sinabi na sa'yo ang katotohanan tungkol sa impyerno. Pero hindi ka nakinig. So, wala nang second chance. Pag nandun na, wala nang alisan. Talagang, sabi nga sa banal na aklat, ang lake of fire or hell is designed para lang sa mga demonyo. Pero, kapag ikaw ay hindi nakakilala, hindi tumanggap sa Panginoong Jesus, dun ka mapupunta. Kino-consider ng Panginoon na kapag ikaw ay disobedient, ikaw ay unbeliever, kino-consider ka ng Panginoon na anak ka ng dyablo. Hindi ka kino-consider ng Diyos na ikaw ay anak niya. Pero, ang good news nga po, ang Panginoong Jesus ay pumarito sa lupa para sa kabila ng ating mga kasamaan, ng ating patuloy na pagkakasala, once na tinanggap natin siya, tayo ay malilinis. Malilinis ang ating kasalanan, magiging righteous tayo dahil sa kanyang dugo. We are covered by the blood of Jesus. So ngayon, katigasan na lang ng ulo kapag tayo ay hindi nagbabagong buhay. Meaning, alam mo ng masama, bakit nandyan ka pa, hindi ka pa umaalis? Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 13 verse 3 na, unless you repent, you will all likewise perish. So, importante po yung repentance. Change of mind, change of heart. Hindi po pagbabanal-banalan ang pagbabago. Imagine, alam mo na masama. Kunwari, example lang to ha. Wala naman akong pinapatamaan. Alam mo na may asawa yung kinakasama mo, nandyan ka pa rin. Diba? Alam naman natin in the first place, kapag mali yung ginagawa natin, merong Holy Spirit nagko-convict sa atin, o mali yan. Kinokonsensya tayo unless tinitigasan natin yung puso natin, nananaig ang impluensya ni Satanas. Pinapakinggan natin yung, ay okay lang yan, ganyan, ganyan. Hindi okay yan. Paano kapag kinamatayan mo na ganyan ka? Isa lang naghihintay. Hindi to dahil sa sarili ko lang panghuhusga. Malinaw ang salita ng Diyos. Lahat ng mga immoral, unrighteous, wicked, sila ay nakatadhana sa naglalawang apoy. Sobrang init. Walang hanggan nakaparusahan. Yun nga mainitan tayo, di ba? Kunwari mainit sa bahay, mainit sa labas ng bahay. Di ba? Reklamo na tayo ng reklamo. Yung nga mapaso lang tayo ng mantika. Kung ano pa mang mainit na bagay na hindi natin matolerate, hindi natin makaya. Ayun pa kayang hindi ka nagpapahinga. Naalala ko lang din yung experience ko nung nawala ako sa sarili ko. Hindi pa nun ako Christian. Talagang pinarana sa akin ng Panginoon kung ano yung meron sa impyerno. Talagang mainit yung singaw ng katawan. Tapos tinotorment ka. May mga naghahati-hati sa katawan ko noon. Talagang it's a reminder na hindi ko dapat balikan yung ganun. Na sabi nga din sa banal na aklat, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, magpapatuloy ka sa kasamaan mo. Kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka maniniwala sa impyerno. Sasabihin ng iba, may takot naman sila sa Diyos, pero sa salita lang. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga
mangkukulam, ang mga lasenggero, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga immoral, sexual immoral. Alam nyo na, hindi ko na kailangan isa-isahin dyan. Pati nga yung nakikipagsiping sa di naman niya asawa or hindi naman kasal. Fornicators ang tawag sa mga yan. They don't belong in the kingdom of heaven. Napakaklaro. In the first place, uulitin ko, alam natin yung kasalanan. Pero bakit nandun tayo? Mas pinipili natin yung kasalanan. Alam nyo guys, ang prinsipyo ko na ngayon, kung nandun ako sa sitwasyon o bagay na magkakasala ako sa Diyos, mas pipiliin kong umalis o mawala yung bagay na yun kaysa patuloy akong magkasala sa Diyos. Yan yung ini-aim natin bilang Christian. Dapat ganun. Na parang nananabik tayo na ang ating goal ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po yun pagbabanal-banalan. May mga nag-a-accuse sa akin na nagbabanal-banalan. Pero sa totoong buhay, in spiritual realm, kailangan po nating maging righteous dahil tayo ay, kung totoong tayo ay ligtas na, naliwanagan na, redeemed na tayo ni Jesus Christ, andun na tayo sa light. You are redeemed. Pwede kang mag-stumble, pwede kang magkasala without your intention, hindi yung choice mo. Pero syempre, lagi kang babalik sa light. For example, yung nakaramdam ka ng inggit, ng selos, ng sama ng loob dahil may instance na nadihado ka or may nasabi sa masama yung kapwa mo, it's normal. It's a normal response na magagalit ka, magsiselos ka. Alam mo yun, yung mga negative. Pero yung imagine, alam mo na yung 10 commandments. Example lang to, yung 10 commandments. Batas yan ng Diyos, batas din yan ng tao. Bakit nandun ka pa rin kung ikaw ay Christian na? Lalo ngayon, especially na tayo, puro cellphone na, mas malaki ang influence ni Satan ng kaaway sa ating mga tao ngayon. Kasi sa technology pa lang, yung mga lalaki na may asawa or kahit mga babae, pag tumingin sila sa isang tao ng may pagnanasa, nangangalunya na sila. Kaya yung mga babae yung naguhubot-hubad, kayo ang instrumento ng pagkakasala ng iba. Sabi nga sa banal na aklat, mabuti pa dun sa mga babaeng yun na nagiging sanhi ng pagnanasa, italian or bitinan ng gilingang bato sa leeg at ihulog sa ilalim ng dagat. Kasi sila yung naging dahilan kung bakit nagkakasala yung isang mananampalataya o yung isang Kristiyano. So, ngayon, ang kailangan natin is disiplina sa sarili, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi the more na tayo ay puro scroll sa cellphone, puro check na kung ano-ano, lahat pwede nating maramdaman eh. Parang mabibrainwash tayo. Kaya sana piliin natin na magkaroon ng takot sa Diyos, piliin natin na mas pahalagahan ang Diyos higit sa lahat. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay magbago. Kasi every time na tayo nagigising every morning, ang awa ng Diyos ay palaging bago. Ito yung pagkakataon para tayo ay bumalik sa Diyos, magbagong buhay. Kasi po, kapag tayo ay patay na, hindi na tayo pwedeng magbagong buhay. It's too late kapag tayo ay namatay na. Kaya higit sa lahat, huwag niyong asamin, wala akong sinasabi na huwag kayong magpayaman. Ang sa akin, higit niyong asamin ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Yung totoong takot ha, hindi yung hipokrito, yung parang sasabihin mong may takot ka sa Diyos pero patuloy ka namang nanluloko ng tao, nagsisinungaling ka, patuloy kang lumalabag sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Hindi yung totoong fear of God. Ang totoong fear of God is nauuhaw kang maging righteous at ina-apply mo yun sa totoong buhay. Pagagalit sa iyo ang lahat, pwede kang laitin ng iba, sabihin nagbabanal-banalan, it's fine. It's fine. Importante, kung paano katingnan ng Diyos, kung paano mong pinapangarap at isinasabuhay na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi yun para matuwa sa iyong kapwa mo, hindi. Sabi nga, please God, wag kang maging people pleaser. Hell is real, guys. Pero si Jesus Christ po, handa kanyang tanggapin at iligtas sa hell. Kaya, it's not too late. Dahil napanood mo to, may araw ka pa para magbago. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior.